Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. Pahiyang-pahiya si Bato de la Rosa at si Marcoleta patungkol sa kanilang witness na si Gutesa. Di ba? Remember, biglang sumulpot yan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Sa investigasyon yan. And kinabukasan na wala. Pinatawag sa DOJ, hindi na nagpakita. Yun pala, nagtatago na. Tapos yung mga kakampi niya, di ba, itong si Mike Defensor, yung tumakbong mayor diyan sa Quezon City pero natalo. Sabi niya, protektado daw po ng Marines. Dinamay pa nilang Marines no? Nananahimik itong military institution na ito, itong Philippine Marines, nananahimik, dinadamay nila. As if yung sinasabi ni Gutesa isuportado ng Marines. Yan ang kanilang pinapalabas. At yung sinabi ni Mike Defensor na pinoprotektahan siya, si Gutesa ng Marines, aba, kasinungalingan pala. Nasasanay na sa kasinungalingan ito. O nabubulgar. Sabi pa ni Lacson hanggang saan naabot ang panloloko. Si Bato de la Rosa, bilib na bilib siya kay Gutesa kasi Marines Una daw, hindi kailangan ng proteksyon yan daw po ang Marines. Oya, ang sabi niya, oya. Proud na proud pa siya Alam mo naman si Bato, di ba? Basta against the administration, susuportahan niya. And tiwalang-tiwala siya dito kay Gutesa. Kasi daw yung credibility ni Gutesa, yung pagiging sundalo niya. As if, kapag ikaw ay sundalo, hindi ka na pwede gumawa ng kasinungalingan. Yan yung sinasabi niya. Isa pa tong si Marcoleta. Dinala-dala niya yan nang hindi man lang vinivet. Hindi man lang sinuri saan galing yung witness. May credibility ba yung witness? O bigla na lang sumulpot diyan sa Senado na hindi man lang nga in-inform si Senator Lacson. That time siya ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Hindi man lang in-inform na, oy, PI ka Lacson, meron akong witness dito, si Gutesa. Wala man lang ganun pasabi. Surprise! Alam naman sabihin ni Lacson, hindi pwede yan. Hindi mukha siyang kontrabida niyan. Diba? Yung umuusad na yung hearing, biglang sinabi ni Marcoleta, meron po akong surprise witness. Hala ka. Peke yung notaryo. Ang dami naglalabasan, peke. Kalokohan na agad yan. Tapos sinasabi nila Marcoleta, hindi big deal ang notaryo. Ba't para saan pa tayo? May batas pa tayo na pagnotaryo. Hindi big deal ang notaryo kasi ano naman yan sinumpaan niya naman yung kanyang salaysay. Regardless, nagiging matibay ang isang affidavit kapag dinunotaryo mo. Kung peke yung notaryo, paano titibay yung affidavit na yan? Baka gawa-gawa niya lang yan. O yun nga, totoo nga, gawa-gawa lang yan. Kalokohan na agad yan. Yung sinabi ni Mike Defensor na pinoprotektahan siya ng Marines, kalokohan din dahil binerify sa Marines Sabi nila hindi totoo yan. Hindi namin pinoprotektahan yan. Pati si Ariel Querubin, dinamay din nila. Kilala si Ariel Querubin? Yan yung tumakbo sa pagkasenador Unfortunately hindi ito nanalo, no? Dinamay nila. Nang una pinapalabas nila nakakampi ito ni Gutesa. No, ngayon pahiya kayo. Nagsalita si Querubin, sige linisin ninyo. Paano nyo lilinisin itong statement ni Querubin? Sabi ni Ariel Querubin, not everything Gutesa said seems to be true. Naintindihan kaya ni Bato yan? Sabi ni Bato kasi hindi, credible yan. Yung pagiging sundalo niya. Yan yung kanyang credentials. That's the term no? Yan yung kanyang credentials ng pagiging credible. Yung pagiging sundalo niya. Anong klaseng Bato yan? Kaya pala noon kapag may butas ng puncher legit yan. Yun ang kanyang batayan Basta may butas, legit yung document na yan. Pasinungalingan nyo ngayon si Marine Colonel Ariel Querubin. Nagpahayag po siya ng kanyang paniniwala na hindi lahat ng sinasabi ni Gutesa sa Senate investigation totoo. Ano kaya sasabihin ni Bato dyan? Hindi, mali si Querubin dyan. Mali nang hinala si Querubin dyan. Tama si Gutesa. Hanggang kailan paninindigan ni Bato at ni Marcoleta itong si Gutesa? Di hamak na kapanipaniwala itong si Querubin. Itong si Colonel Querubin. Sino paniniwalaan mo? Si Gutesa o si Querubin? Medal of Valor awardee. Di ba? Bigatin na sundalo. Mas kapanipaniwala yan. Mas may credibility yan kesa dito kay Gutesa. O ngayon Bato, pasinungalingan mo itong sinasabi ni Querubin.
Sa interview po sa Bilyonaryo, sinabi po ni Kerubin kay Pinky Webb, because of what he has been through, he does not immediately believe everything he watches or reads. Kumbaga mas matalino na siya, no? Hindi lahat na nakikita ko, naririnig ko sa media ay paniniwalaan ko. Kasi maraming propaganda ngayon, no? Yun yung maingat ako na not even to take side. Basta't ang nangyari lang dito, kaisa ako ng taong bayan na galit sa nangyari. Ganun lang kasimple yan. Galit tayo sa korupsyon, galit tayo sa mga magnanakaw na yan. Sabi ni Kerubin, correct. Pero pinupunto niya rin dito na porket Marines yan, o dati siyang Marines, hindi na pwede magsinungaling. Kumparte siya ng propaganda sa sinasabi ni Kerubin, ayoko niyan. Diba? Kerubin said he has some reservations about certain statements made by Gutesa during his appearance before the Senate Blue Ribbon Committee. May mga pag-aalinlangan ako, may mga reservations ako. Yan ang sinasabi ni Kerubin dyan. Alam mo, nung nag-surface siya, nag-appear siya sa Senate hearing na resource person, yung mga sinabi niya parang may mga totoo. Totoo rin naman. Diba? Hindi mo masasabi ko totoo o hindi. The fact that they wanted his statement to be retracted, may trumabaho na i-retract niya yung mga statement. So pagka merong ganun, ibig sabihin, may nasabi siyang totoo doon. Diba? Sabi ni Kerubin. Okay, buwelo. But, o ba to? Makinig ka dito ha. But, hindi siguro totoo lahat ng mga sinabi niya. Kasi ako mismo, nung tiningnan ko yung affidavit niya, yun din naman ang ano ko. Marami rin akong question. Pero meron akong nakita rin na mukhang totoo sa sinabi niya. O ba to? Ano sasabihin mo sa sinasabi ni Kerubin? Hindi lahat ng sinabi niya totoo. Yes, posible na totoo. May knowledge siya. Kasi security consultant Pero hindi ibig sabihin lahat ng hinayag niya dyan totoo. Yung pagdi-deliver lang ng mali-maletang pera, yung nakalagay dun sa Rimowa na napakamahal na maleta, at mas mahal pala yung laman kasi millions of pesos, na bulto-bulto. Yan, hindi ka panipaniwala yan May mga analysis na ginawa niyan Paano nila na-deliver yan? Ang ilan lang sila. Nang walang trolley Ang bigat ng pera no? Pero na-deliver nila yan, ang basta-basta na lang. Yun pa lang, hindi nakapanipaniwala. Pero tama rin naman si Kerubin, hindi mo naman pwede sabihin na lahat yun ay kasinungalingan. Posibleng may sinasabing totoo yan, at posibleng may hindi siya sinasabing totoo. But the thing is, nagsinungaling pa rin siya. O posibleng nagsinungaling siya. Kasi kung paninindigan niya yung statement niya, hindi magtatago sa DOJ yan. Diba? Common sense yan If he will stand on his affidavit, sana sumipot siya sa DOJ. Ang problema, nagtatago na ngayon at ang masaklap pa ngayon, gagamitin pa ang Marines. Yun ang masaklap dyan Gagamitin mo yung nananahimik na organisasyon. Retired na siya Nananahimik na yung Marines idadawit nyo pa. Mga DDS, idadawit nyo pa. Kasi parte ng military yan naman ang gusto nila, magkaklas ang military laban sa administrasyon. So pag-aawayin mo pa yung gobyerno at ang Marines, nananahimik ang Marines. Sabi ni Bato, hindi, totoo yan. Kasi yan credential siya, pagiging sundalo. Sir, paano? Talaga nga naman, Bato, When asked for clarification, Kerubin replied, sabi ko nga, hindi lahat kapani-paniwala. Ask what he thinks are true, the former Marine officer said, well, kasi meron siyang kasama dun sa grupo ni Nazaldico. Sabi niya, biniro ko nga si Captain Orly. Sabi niya, kulang pa yung sinabi mo. So meaning, inaano ko, hinihimay-himay ko kung ano yung nasabi niya na totoo. Kaya ako, naniniwala naman nung sinabi ni Senator Ping na sundan lang natin ang ebidensya. Kung saan tayo dadalhin ito, dun tayo at walang sacred cow. Correct. Kung sino yung mananagot o kung sino yung ituturo ng mga ebidensya, yun ang papanagutin. Kung si Zaldico yan, papanagutin. Kung si Martin Romualdez yan, papanagutin. Kung si PBBM yan, papanagutin. Kasi mabilis lang mag-name dropping gaya ng ginawa ni Gutesa. Diba, napakabilis lang yan. Pero panindigan mo yung affidavit mo, yung statement mo. Malay mo, yung affidavit mo na yan ang magpapakulong kay Romualdez. Di nakatulong ka sa mga DDS. Kasi galit na galit sila dyan kay Romualdez Gigil na gigil sila dyan Gusto nilang ikulong si Romualdez Malay mo, yung statement pala ni Gutesa, yun ang magiging dahilan para makulong siya. Diba? Panindigan niya na yun. Yun lang yan
Ngayon, ano yung mukhang iaharap ni Bato dyan? At ni Marcoleta? Di ba, nagpapatulong na nga eh. Sabi ni Lacson eh, kapag mahalal siya na Senate President, Senate Blue Ribbon Committee Chairperson eh, magpapatuloy siya kay Marcoleta kasi total, kayo naman ang nagdala niyan kay Gutesa, tulungan nyo kami. Ilabas yan. Sabi ni Mike Defensor, hawak ng Marines, pero kasi nungalingan lang pala. Remember? Bato, may ebidensya nasa SOCMED. Baka nabibiktima siya. Bato de la Rosa defends ex-Marine whistleblower Orly Gutesa. Whistleblower na agad no? Kasi, ano ba ibig sabihin ng whistleblower? Siya yung nagbulgar, nagsiwalat, with an assumption na totoo yung binulgar niya. Na yung isiniwalat niya, totoo. Matatawag mo ba na whistleblower ang isang tao kung kasinungalingan naman yung mga pinagsasabi niya? Di ba? Hinahanap ko yung portion na to eh. Wait lang. Ito sinasabi ni Bato. De la Rosa underscored Gutesa's military background as a credential for credibility. Grabe yung line na yun, no? Dahil ikaw ay naging military, credible ka na. Sir, under what principle? Na kapag ikaw ay naging sundalo, credible ka na. 100% ha? Ganyan yung principle eh. De la Rosa underscored Gutesa's military background as a credential for credibility. Kung magdududa tayo sa kanya, aside from background niya, isa siyang dating Marines. Isa yan sa pinakadisiplinadong branch of service sa Armed Forces. Wala bang sundalong nakulong? Wala bang sundalong nahatulan ng kaso? No offense sa mga sundalo ha, pero marami dyan matitino. Pero meron din naman mga bulok. Pero kung magsalita si De La Rosa, no, perfect lahat. Basta naging militar ka, credible ka. Marines ka pa, disciplined armed forces yan, o disciplined service yan, nagsasabi ng totoo. In short, ang pinupunto ni Bato, huwag nyo nang questionin si Gutesa. Kasi dating Marines yan totoo yung sinasabi niyan. Sir, tignan mo, si Kirubin na mismo nagsasabi, hindi lahat ng sinasabi niya totoo. Ano nangyari? Si Marcoleta, anyari din. Paano niya ipagtatanggol ngayon yan? Puro kasinungalingan na. Di kayo ubra kay Lacson. Si Lacson may access din yan. Dating ano yan Hepe ng Philippine National Police. Siyempre, mga kabaro niya rin yan. Mabilis, isang tawag lang yan. In the first place, senador siya. Isang tawag niya lang, isang verify. Totoo ba? Hawak niya si Gutesa. Makukuha niya agad yung impormasyon. Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Thursday called out what he described as another fake claim. This time, the allegation that Orly Gutesa is under the custody of the Philippine Marines. Saan ba nakuha ni Mike Defensor yan na isa ring DDS? In a statement, Lacson said verification with Marines Commandant Major General Vincent Blanco III confirmed. Yan, may pangalan ha. Kinukumpirma po ni Marines Commandant Major General Vincent Blanco III, Gutesa is not and has never been under the custody. Hindi kailanman at naging o kasalukuyan nasa kustodiya ng Marines. Malinaw na malinaw yan. Contrary sa sinasabi ng dating congressman na si Mike Defensor na tumakbo sa pagkaalkalde sa Quezon City pero kulelat. Landslide si Joy Belmonte. On Wednesday, Defensor told One News Storycon that Gutesa, a surprise witness in the flood control scandal, is under marine protection. Marine protection karagatan ba yan? Lacson cited that the executive judge of Manila Regional Trial Court earlier found inconsistencies in Gutesa's notarized affidavit and recommended a preliminary investigation for possible falsification. Sabi na ng executive judge yan ng Manila RTC. May inconsistencies doon sa affidavit niya. Notaryado daw. Notaryadong affidavit. May inconsistencies doon. At dapat daw magsagawa ng preliminary investigation dahil sa posibleng falsification o pamimeke. Marcoleta,
Bato de la Rosa, may mukha pa ba kayong ihaharap dyan? Now, ipagtanggol ninyo ngayon si Gutesa. Pasinungalingan ninyo yung sinasabi ng totoong Marines, si Colonel Kirubin. Sagutin ninyo. Pasinungalingan nyo rin yung sinasabi ni Lacson. Pasinungalingan nyo yung sinasabi ng Marines na si Commandant Major General Vincent Blanco III. Sabihin ninyo na nagsisinungaling siya. Total, ang pinaniniwalaan nyo, nasa kustodiya ng Marines, protektado. Sige, pasinungalingan nyo yung sinasabi ng leadership ng Marines. Diba? Wala kayo mukhang may harap kasi kasinungalingan. Ay nako, talaga naman huling-huli na kayo sa ginagawa ninyo. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please, like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at magkita-kita po tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Paalam po. Bye-bye.